Magandang araw sa ating lahat. Sa video na ito ay tatalakayin naman natin ang equilibrium system ng mga concurrent forces. So balikan muna natin kung ano ba yung mga concurrent forces. So sila yung mga force systems na kung saan yung line of action ng ating lahat ng mga forces natin ay nagmi-meet at one common point. Tulad na lamang nito. Sa ating force P, yung force Q natin, tsaka yung force 500. Yung line of action nila ay nagmi-meet sa isang common point which is dun sa may origin natin. Okay, then kung isa man dyan ay hindi mag-meet sa may origin natin, ibig sabihin hindi na sila concurrent or sila naman ay mga non-concurrent forces naman natin. Okay? So, tungo na tayo ngayon sa equilibrium. So, masasabi natin na naka-equilibrium yung isang force system natin kung zero yung resultant ng lahat ng force systems natin. Meaning, summation fx mo equals sa zero, summation fy mo equals sa zero, or yung summation moment mo equals sa zero. Ibig sabihin nun, stable o hindi nagalaw yung object mo, mapa-horizontal man siya or mapa-vertical. So, sa video na ito, hindi na resulta ng forces yung alamin natin, kundi ano ba yung pwede natin idagdag sa system natin or kung ano ba dapat yung mga value ng forces natin para mag-equilibrium sila. So sa may concurrent forces natin, summation fx lang, saka summation fy equal sa 0 lang yung pwede natin magamit. Kasi yung summation moment, hindi natin magagamit yan. Kasi wala namang given na distance sa mga concurrent forces tulad nito, yung sa given natin. And isa pa, pwede naman, hindi tayo pwedeng mag-summation moment sa may intersection nila kasi yung distance nila ay magiging equal lamang sa may 0. Okay, kasi nga 'di ba yung moment natin force times distance lang. So, distance mo is either unknown or zero kaya di mo pwedeng magamit yung summation moment. Kaya itong dalawa lang. Summation fx at summation fy equals sa may zero. Okay? So dahil dalawa lang yung equations na pwede natin gamitin, si summation fx at summation fy lang pwede natin gamitin, ibig sabihin dalawa lang yung pwede natin maging unknown sa pagsasolve sa equilibrium system natin. Okay po? So halimbawa, magkaroon tayo ng example. So halimbawa dito, sa number 1 natin. So given daw, meron tayong force P and force Q given na kanilang mga angle and meron tayong known na 500 pounds. So tanong natin, ano daw dapat magiging value ng P and Q natin para maging equilibrium daw system natin? Ibig sabihin, hindi gagalaw either horizontal man yan or vertical. So, yung gagawin nga natin, ay kunin natin yung x component nila at yung y component nila, magkahiwalay, then naka-equate lamang sila sa may 0. So, para dito sa ating fx, so meron kang negative p cosine 30, negative yan dahil pa kaliwa, then positive q cosine 45 dahil naman to ay pa kanan. Then, equate mo na sila sa may 0. Yung pangalawang equation mo naman, summation fy equals sa may 0, so P sin 30 pataas kaya positive. Q sin 45 positive dahil pataas. Then minus 500 dahil nga ito naman ay pababa. Equals mo rin yan sa may 0. Kumbaga lahat ng mga forces mo, unknown man yan or known, equate. Pag-a-add mo silang lahat at nasa isang side lamang silang lahat, then naka-equate sila sa may 0. Okay po, para di tayo magkalito-lito. So, tandaan nyo lang din na yung sa may component natin, kapag nakadikit sa may x-axis, ang cosine mo ay yung sa may x-axis, then samantalang yung kabila naman niya, sa may fy mo, automatic yun naman yung naka-assign sa atin. Okay? Then, itong 500 pounds, kung mapasin nyo, ito ay nasa fy mo lamang dahil vertical component lamang ang meron dito. Hindi siya kasi nakapaling na force mo. Kaya, ayan, wala siya sa may fx natin. Then, simplify natin to. So kung babalikan nyo yung pagsasolve ng two unknowns, pwede natin gawin yan. Okay po? Pero may mas madaling paraan. Gagamit tayo ng Caltech. So gawin natin sa ating Caltech ay magmumudan tayo, then equation, then 1. So pasanin nyo lang yung ating equation, naka-standard equation siya. Meaning dapat yung inyong constant ay nasa may kanang side natin. Then yung dalawang variables natin, which is x at y, ay nasa may dalawang side. So para sa ating given, meron tayong P and Q. So, ayun yung P natin, pwede natin siyang gawin na X natin. Then yung Q naman natin, siya naman yung ating magiging Y. Pagkapandid mo dyan, lalabas si A, B, C natin. Meaning, sila yung mga coefficient ng mga variables natin. Yung A para kay P, then si B para kay Q, then si C yung ating naman constant natin. So, so, so yung coefficient ni P ay magiging negative cosine 30. Gusto lang yan. Then si Q naman ay cosine 45. Then sa ating constant, wala dahil 0 yung ating constant yan. Equals mo lang siya. Ay, i- equal, isiro mo lang siya para mapunta ka sa may next natin. Then sa pangalang equation naman natin, ulitin mo lang ulit. Meron tayong sin 30 dyan. Equals mo. Then Q mo ay sin 45. Then para sa constant mo, nakalagay dyan ay negative 500. Pero ang gagawin mo ay positive 500 siya. Bakit? Kasi nga, kanina pinakita ko na kailangan ay nasa may kanang side siya. Okay, so equals mo yan. Then lalabas yung iyong x equals sa may 366.025 o yung p. Then yung q mo naman ay equals mo ulit. Lalabas naman siya si 448.287. Okay? Okay, so
Pasin natin lagi dapat yung sa ating taas sa part ay naka-D dapat yan. Meaning naka-degree dapat ang iyong equation kasi natin nasa may shift mode, either naka-radian or naka-gradient o yung grad natin. So, lagi tayo naka-degree. So, T lang ilalagay natin diyan. Okay? O yung naka-degree tayo dapat. Kasi kapag hindi yan naka-degree, iba yung magkukuha natin na sagot. So, next naman natin, we have uh, same na ulit. We have two variables o two forces na unknown, which is si S at saka si R natin. Then, hinahanap naman yung value, then, ano daw yung value nila para maging equilibrium tayo. So, same lang din po ulit yan. Summation tayo ng fx at summation tayo ng fy. So, careful lang tayo sa mga sign ulit. Papasin ninyo, si S ay pakaliwa pataas. So, negative siya dahil pakaliwa, positive dahil pataas. Samantalang si R mo, para sa negative kasi pakaliwa na nga siya, pababa naman siya. Then isa nating given, which is 100. So 100 tayo dyan. Positive kasi pakanan. Then positive ulit sa may FY mo dahil pataas naman siya. Then tandaan lang natin ulit, yung ating nasa may denominator kapag slope ang binigay. So ang lagi nasa may denominator ay yung mga ah, ay yung mga ah, ay yung mga hypotenuse nila. So, lagi ay yung hypotenuse nila. Then samantalang sa may taas natin, kung fx tayo, yung horizontal part yung lalagay natin dyan. So, we have 3 para sa S, 4 para sa R, then 9 para sa may fx natin. Then sa fy naman, yung nakapatayo, which is S is 4, si R si 3, then si 5 para sa 100 natin. So, yun lang gagawin mo dyan. Okay po. Dito, ang x naman natin ay si S, samantalang yung y naman natin ay si may R. So, para pabasin nyo, para sila may variable, di ba? So, ang x mo ay negative 3/5. Then, ang R mo ay negative 4/5. Then, ang yung constant ay maging negative 100 times mo sa may 9 over sa may square root of 100, square root of 106 natin. Okay? Makanda yung negative kasi nga nilipat natin sa may kabilang side yung ating constant. Okay? Then, pangalang equation, ganun ulit, 4/5. Negative 3/5. Then, meron tayong negative ulit times mo sa may negative 100. Negative ulit, 100 times 5 over sa square root of 106. Okay, lagi tandaan nyo lang, kapag constant, lagi yan kailangan mapalitan ng sign kapag nililipat mo sa may kabilang side. So, lalabas yung R natin, which is 13.598. Then, si Y mo naman, o si R mo ay 99.07. Po, so pwede mo double check dyan kung tama ba yung ginagawa nyo or nasosolve natin. So, para ma-check kung tama ba yung ginawa natin or nakuha natin value, pwede mong i-convert sa pamamagitan ng pag-substitute ng nakuha mong values dito sa ating S saka sa R natin sa equation 1 or sa equation 2 natin. Okay, kumbaga yung makuha mo value ng S saka R, substitute mo yan dito sa equation 1 or equation 2. Kailangan mag-0 yung maka values nila kasi nga ang kanan side ay naka-equal sa may 0. Kasi kung hindi, mali yung sa magiging sagot natin. Okay? Put lang ulit natin. We have S para sa X natin or sa A natin. This R para sa B. Then same yan sa ating uh, problem number 3 natin. Kasi yung problem number 3 natin, ang unknown lang natin ay si, wait lang ha. So, sa problem number 3 natin, ang unknown na ang ICM siya kasi N natin. Always, dalawa lang yung ating variable na unknown. Kasi nga, kapag nag-3 unknowns tayo, hindi natin masasolve yan. Bakit? Kasi nga, dalawa lang yung ating pwedeng equation na gamitin. Si summation fx equals sa 0 and summation fy equals sa may 0. Hindi mo pwedeng gamitin si summation moment. Okay? Bakit? Pwede natin balikan yung unang part ng ating video. Okay? So, yun, summation fx natin, negative n cosine 20 degrees plus m lang. Bakit m lang? Kasi nga, horizontal lamang yung m natin dyan. Wala siyang angle na involved. Then, 360 as next 300 cosine 65. Then, si fy mo naman ay n sine 20 minus 300 sine 65. So, dito, pwede mo naman magawin ay solve mo na agad, basta-basta, agad-agad si n pamamagitan ng fy natin. Bakit? Kasi mag-transpose ka lamang dyan para makuha mo si n. So, simple lang ganyan. Pero pwede mo pa rin gamitin to. Yung sa two unknowns natin. Paano? So, dito gawin natin negative cosine 20 para kay n. Then, si m mo, dahil wala naman siyang coefficient, automatic man yan. Sa may kanang side mo, meron ka negative 300 cosine 65. Negative kasi nga, nilipat mo sa may kabilang side. Then, n mo ulit sa may pangalawang equation ay sine 20. Then, dahil wala kang m, sa pangalawang equation mo, ilalagay mo lang siya 0. Then, 300 sine 65, naging positive siya kasi nga nilipat mo ulit siya sa may kanang side natin. Bibigay mo sa n ay 794.6, then samantalang sa m mo naman ay 620.2325. Okay?
So dito naman tayo ngayon sa last example natin. So given lahat ng ating mga forces, so meron tayong 300 pounds, 400 pounds, and 350 pounds. Kaso, kailangan mo daw maging equilibrium daw yung force system mo. So di ka naman pwedeng maging equilibrium kung ito lang mga forces mo. Kasi nga, given na silang lahat. So ang gagawin natin, magdadagdag daw tayo ng additional force P para maging equilibrium sila. So para makuha yan, ang kailangan mong gawin ay mag-assume muna tayo kung ano ba magiging direction ng ating force spin natin. So ako, assumption ko ay going up siya to the right. Meaning yung Fx ko, siya Fy ko ay positive silang dalawa. Then mapasin natin, okay naman tayo dito, wala naman tayong maging problema dyan. Kasi nga, 350, negative, positive, 400, negative, negative, then 300, positive sa x, negative si y, nandito na lang sa atin. Kumbaga, nagkaroon tayo ng assumption na going up to the right siya, kaya para silang positive. Then yung ginawa ko, yung x component niya sa aming component niya, nilagyan ko ng sub x, meaning yung aking angle ay with respect sa may x-axis natin. Okay po. So, ayan mag equation natin. Problema, hindi natin yan pwede ma-apply dito sa ating equation o sa may mode 5.2 natin. Bakit? Kasi papasin ninyo, sa ating mode 5.1, a n x plus b n y equals sa c n siya. Ibig sabihin, maghihiwalay dito kasi yung variables mo o yung unknown mo, is x at si y. Kasi dito, ano nangyari? Yung variable mo, yung unknown variables mo ay magkasama sa isang term natin. So, kumbaga si P siya kasi theta x ay magkasama sa isang term. So, di siya pwede. Di siya maging applicable. So, kailangan magmano-mano tayo dito. Okay, so, buy muna sa ating calculator kasi hindi natin pwede magamit yan. Okay, so, mano-mano natin gagawin yan. So, para magawa yan, ang gawin natin ay kukunin natin si P in terms of theta natin. So, ito, di ba mga constant yan? So, pwede mo silang ihiwalay dun sa may term natin na to at ilipat natin sa may kabilang side. So, sa fx natin, makukuha natin si 291.033. Samantalang si P sin theta natin ay makukuha naman natin si 193.846. So, mabasin nyo, di ba ano nangyari? Parehas silang positive. Ibig sabihin, tama yung assumption natin na si P cosine mo ay to the right, samantalang si P sin theta mo o yung ating y component ay going up naman. Po, baga, tama yung assumption natin. Kasi kapag nag-negative yan, ibig sabihin mali assumption mo. Halimbawa, dito sa may P cosine natin, nag-negative yan. Ibig sabihin, pakiliwa yung ah, x component mo. Samantalang dito naman, kapag negative to, sabihin, mali assumption mo, hindi porket nag-positive to, pakanan na siya, hindi porket nag-positive to, pataas siya. Ibig sabihin lang, tama tayo ng initial assumption natin. Po, tandaan po natin yun. Okay? So, yun. So, meron tayong dalawang P dito. Isa, naka-cosine over cosine x. Isa naman ay naka-over sin x. So, mangyari sa atin, pwede mo equate yung dalawa na to. So, ito yung equation 1 natin, ito yung equation 2. Then, si sin theta mo, ilipat mo sa may kabila. Then, si 291 mo, ilipat mo sa may kabila. And then, mapapasin nyo, yung sin over cosine natin ay equal lamang dun sa may ating tangent theta. So, yung tangent theta mo na yan, equals na yan sa may simplified nito, yung constant natin sa may kanan. Then, ay transpose mo lang sa may kabilang side, shift tan, so lalabas yung theta x mo ay 33.664. Ayan yung ayan yung ating angle with respect sa may x-axis natin. Okay? So, para makuha mo yung magnitude niya, ang gagawin mo lang ay substitute mo tong theta mo na to doon sa may equation 1 or equation 2 natin. So, makakuha ng sagot na 349.67 or sa pangalawang equation natin is 349.70. May discrepancy tayo kasi nga tayo ay nag-round offs during our process. Yun lang naman yung para sa ating equilibrium system involving concurrent forces.